Anyong Becky! Love love! Day off na naman nga. At eto na yung part 2 ng dentist namin ni Bebe. Maayos na nga ang mga ngipin namin. At nakakain na rin kami ng LA Calvi sa Itaewon. Kung hindi mo pa napapanood, bumalik ka sa part 1. Itutuloy na nga natin ang pag-shopping dito sa Daiso. One of my happiest place dito sa Korea. But before that, mag-unboxing na muna tayo. Galing nga ito kay Cross Philippines Remittance. May bonus box ako dahil nakapag-remit ako ng 5 beses sa kanilang promo event period. At kung gusto mo rin makatanggap na to, pwede ka pa humabol. Mag-remit lang na 5 beses from September 10 to September 30 para makatanggap din ng bonus box. At i-message mo lang sila sa kanilang FB page. Love, love! Thank you, Hamid Across! Advance regalo na nga to sa parating na Chuseok. Heart, heart! Kabsat Post Joey yan. Kaya naman kung nandito ka rin sa Korea at hindi ka pa cross spam, i-download mo ng apps. Available sa Play Store at sa Apple Store. And be part of our growing cross family. At nang ma-experience mo rin ang sulit, kidlat sa bilis, at may pusong pera padala sa Pilipinas. Love, love! Hindi nga lang pala basta remittance to. Dahil sa cross apps, merong cross shop na pwede mong gamitin ng iyong points na nakukuha mo every time nagpapadala ka. Or everyday ka nga lang mag-login, magkakaroon ka na ng points from recommendation at yung sa team points. At kung ngayon ka nga lang magre-register, gamitin mo na yung referral code ko. Just type JP Junatas, all caps, at walang space. And be part of our team na rin. Just search Itaewon No Class. Love, love! Napakaraming ang product dito sa cross shop. Bukod sa mga Filipino foods, snacks, may mga electronics din, at beauty products. At hindi nga lang yun, meron ding mga highly recommended na mga Korean products. At bongga talaga pag nagsisale. Follow them in TikTok accounts and sa Facebook na rin. Kaya naman ano pang inaantay mo, i-download mo na ang cross para makatanggap ng ganitong regalo mula sa #1 remittance dito sa Korea. Tuloy na nga natin ang shopping namin ni Bebe dito sa Daiso. Nabanggit ko nga sa part 1 na bagong lipat siya ng bahay. Kaya naman kailangan niya bumili ng mga gamit. Kaya naman habang sinamahan ko siya, kumuha na rin ako ng mga kailangan namin sa bahay. Katulad nga ng kitchen towel. Pero gripo lang naman talaga ang main na pakay namin dito sa Daiso. Kailangan kasing palitan yung gripo na pagkakabitan ng hose ng washing machine niya. Yun nga lang hindi available dito. Kaya naman naisip na lang ni Bebe na bumili ng mga ibang kailangang gamit. Shoota Becky, kahit nga plato wala itong si Bebe. Kaya naman kumuha at bumili na rin ng ilang piraso. Nabanggit ko nga kanina magchuchusok na dito sa Korea for your Thanksgiving Day na talagang sineselebrate nila. Mahaba-habang bakasyon to, minsan umaabot pa ng 9 days. Naka-red calendar at almost lahat rest day. Lalong-lalo ng mga company at mga government employees. Isa nga to sa mga favorite na holiday ko dito sa Korea. Bukod nga sa may bonus na, ang dami pang regalong natatanggap. Triple pay na, may day off. Di wow, Becky, sana all. Sa wakas, natapos na nga rin mag-shopping tong si Bebe. Dito nga kami nagbayad sa self-paying counter. Ikaw magpapatch, at ikaw din ang magiging baggage. Paggabi na nga niyan that time. At masasabi ko naman well spent ang day off namin. Dahil ang dami namin nagawa. Nadaan pa nga kami ni Bebe dito sa Foot Locker at inaya ko tumingin ng sale. At baka madagdagan ng baby ko. Yun nga lang at wala pang bonus. Charot! Buti na nga lang at wala akong nagustuhan. At nagpunta na lang kami dito sa Foreign Food Mart Itaewon. Nabanggit nga kasi ni Baby Kapudi na gusto daw niyang ulam bangus. Kung hindi nga daw paksiw, sinigang nga daw na bangus. Kaya naman agad-agad na akong pumunta dun sa mga frozen items. Namili pa nga ako ng mukhang malaki. Mukha namang pare-pares lang ang timbang niya. Meron nga rin pala ditong tilapia, galunggong, at kung ano-ano pang Pilipinong isda. At iba't ibang klaseng Philippine products. Kumuha nga rin si Bebe ng langka na may makapuno, frozen saba, at yung brown sugar. Magmamatamisan daw siya. Naglilihiyan, be. Charot! Dinala at binayaran na nga namin dito sa counter. At nagpunta na dito sa Cholmulcho, yung hardware. Wala nga kaming nabili sa Daiso. Shoota Becky, buti na nga lang naabutan pa naming bukas. At pasarado na lang talaga si Sadyang. Sayang nga at hindi ko na video kung paano ko to tinawaran. Sa wakas magagamit na ni Bebe yung washing machine at mapapalitan na yung gripo. At habang pauwi nga kami sa bahay ni Bebe, nadaanan namin tong coffee shop. Self-service nga ito. Walang staff, walang guard. Kahit nga yata CCTV wala. Ikaw ang pipindot para makagawa ng drinks or ng juice mo. Saktong-sakto naman at nagkikrave ako ng chocolate. Mint choco nga sana, kaso wala sa choices. Kaya naman ice choco na lang pinili ko. In fairness naman at napakamura kumpara sa Starbucks. Diyan nga sa first stage maglalaglag ng yelo. Tapos kailangan mong ilipat sa step
2, left kapag coffee, at right naman kapag juice. Hindi nga lang siya tourist friendly dahil walang English translation. Dahil nung una yung choco ko, nilagay namin sa juice. Kaya pala walang bumabaksa. Yung choco ko pala nasa kategory ng coffee. Now I know. Now you know, Becky. Shoota, kompleto nga rin pala dito. May tissue, may lid cup, straw, at yung jacket ng baso. Hawakan ba para hindi ka mainitan o malamigan? Shoota, Becky, hindi ko alam tawag. Basta eto na yung sinasabi ko. Love, love. Cheers, bebe! At after nga, ay pumunta na kami sa bahay ni Bebe. Pasensya na nga kayo at makalat at bagong lipat. Napalitan ko na nga yung gripo ng washing machine. At hindi ko na nga na-video. Nag-iisa nga lang siya dito sa bahay at merong 2 kwarto. At malaki ang kusina. Dito na nga si Bito. At matik na yun, alam mo na kung ano ang meron. Charot! Paglabas nga namin, namasura pa yung 2. Tumitingin ng tapon na pwede pang magamit sa bahay. In fairness naman dito sa Korea, 70% yata ng bahay namin pulot lang. Bumili nga lang kami ng soju that time. Siyempre, hindi matatapos ang day off nang walang nababangan. Inggitera nga tong si Bito. Kaya naman gusto din daw niyang matry yung self-cafe. Pinapili na nga ni Bebe ng flavor. Hindi naman nababasa, drawing lang yung tinitignan. Kung ano yung mukhang masarap, yun na lang. At watermelon nga yung napili. Na inosente na nga at tawa ng tawa. Akala niya siguro may taong nagtitimpla sa likod. At kontiin nga lang daw ilagay ng yelo. After nga sa first step, pupunta mo na dun sa may second step. At dito na i-refill yung juice na pinili mo. 1,400 won nga lang ang pinakamurang drinks dito. Or 59 sa Philippine pesos. Diba ang mura? Sabi ko kay Bito, masasarap yung pag hinaluan ng soju. Shoota, Becky, hindi ka na mag-chase. Lagok ka na lang ng lagok. At matapos nga, umuwi na rin kami sa bagong bahay ni Bebe. Salamat nga sa pagsama. Hanggang dito na lang. Sa susunod ulit na day. Love, love. Annyeong!